nga pala ang nakakalipas na hindi pa ako nakakalinis ng ceiling fan. Inabutan kasi ako ng menstruation. Sa una at pangalawang araw ko ay napakasakit ng puson ko, kaya talagang inabutan ako ng katamaran. Maliban kasi sa masakit yung puson ko ay masakit din yung ulo ko, kaya talagang wala akong ganang magtrabaho or magkikilos. Pero okay lang din naman kasi hindi naman ganun kaalikabok. Compare na ipapa 1 week mo talaga, ang paglinis dito ay talagang paniguradong napakadami ng alikabok. Hirap na hirap nga ako sa part na to kasi gusto ko sanang abutin yung dun sa taas. Kaya lang hindi ko naman maabot kasi para ako malalaglag dito sa cage ni Amber. Kaya kailangan ko talagang hanapan to ng handle, itong vacuum na to para abot hanggang ceiling. Kasi tingnan nyo naman, para siyang hose na hahawakan mo siya. Hindi siya magdadirect dun sa taas. Maganda sana yung parang straight. Tapos dediretso na dun sa taas para mabilis tanggalin yung mga alikabok na nasa taas. Kailangan kasi gamitin ng vacuum yan para sip-sip agad. Kasi kung gagamitan siya ng walis tambo ay malalaglag yung mga alikabok sa mga babies. Which is, kailangan natin ingatan na malaglagan ng mga alikabok ang ating mga babies dahil mostly nagkakaroon sila ng eye infection. Lalo na before nagkaroon ng eye infection si Isimo, buti na lang at gumaling na talaga. At para maiwasan din na masinghot nila yung mga nalalaglag na alikabok galing sa ceiling, kaya kailangan talagang vacuum yung gamitin. Nakakatuwa nga yung mga anak ko kasi kahit anong kilos mo dito sa bahay hanggat hindi pagkain yung hinahawakan mo ay talagang ganyan lang sila ka-behave. Kaya makakatrabaho ka talaga ng maayos. May times lang din talaga sila kung kailan sila lalaro at kung kailan sila magkukulit. Grabe nga sa init ng panahon ngayon, buti na lang talaga at parang underground tong bahay na to. Kaya kahit papano ay malamig talaga dito. Pagpasensyahan nyo na nga pala kung ganyan na yung itsura ng cage ni Autumn. Kaya pala nagkaganyan-ganyan na yung itsura niya kasi natanggal ni Autumn yung pagka-welding niyan. Medyo malapad kasi ang butas niya kaya nakakalabas yung uso ni Autumn or nakakagat niya yan. Kaya possible na masisira talaga. Mga kadahilanan kung bakit nga ba yan unti-unting nasira ni Autumn. Paglalabas nga ang ating pack members ay talagang kakagatin niya yan. Hindi naman pwedeng sabay-sabay silang ilalabas kaya dapat pa isa-isa. Pero hanggat hindi niya pa-torn talagang panigurado, kakagatin niya yan hanggang sa masira. At dati, pinapaliguan ko pa yung mga babies dun sa labas, sa harap ng bahay. Pero this time, pinalitan ko na dito na sa likod kasi laging kinakagat yan ni Autumn. Simula pinaliguan ko na sila dito sa likod ng bahay ay hindi na nagkakaganyan si Autumn. Hindi na niyang inangat-ngat yung cage niya. Hindi advisable yung ganitong cage para sa mga anak ko. Kailangan talaga stainless or talagang matibay yung pagkaka-welding niya. Kasi kung ganyang klase ay talagang paniguradong laging masisira. Pero yung design ng cage na to ay approved para sa akin. Pero yung ginamit lang ng mga materyales dito ay yun lang yung hindi approved sa akin. Sa unang tingin ko kasi dito ay talagang okay siya. Pero nung habang tong katagalan na ay napapansin ko na hindi talaga siya advisable. Biglaan kasi yung pagbili ng cage na to at wala pa talagang budget that time. Kaya lang naman kami napabili ng cage dahil nga sa nag-aaway-away itong mga babies dahil nga dun pagka may mga menstruation ng ating mga female dog. Madami-dami na din pala yung mga alikabok dito sa likod ni Ate Dust at pinalitan ko na din pala yung sapin niya kasi ilang araw na din yun sa kanya. Kaya nga pala may sapin si Ate Dust kasi yan yung comfort zone niya. Natutulog talaga siya lagi sa kumot. Ganito nga kami magbanding ni Ate Das. Every morning, lumalabas ako sa kanya at binabati ko siya. At bago naman siya matulog ay binabati ko din. At tuwing maglilinis ako dito ay ganyan yung banding namin ni Ate Das. Lagi ko siyang kinukulit at nilalaro-laro ko talaga. Mapapansin niyo naman sa buntot niya kung gaano siya kasaya. Pawigil-wigil pa nga. At fast forward, hapon na ng mga oras na to ay bibigyan ko sila ng carrots. At alam nyo ba na ang carrots ay madaming health benefits sa ating mga human at sa mga dogs? Mostly nakakatulong to sa eye health ng ating mga furry babies at nakakapag-boost din siya ng immune system. At aside from that is magkakaroon ng healthy skin and healthy coat ang ating mga babies. At meron din siyang vitamin A, B, C, D, E, and K, and also with beta-carotene.
Kaya mas maganda na bibigyan natin ng mga gulay o prutas ang ating mga babies compare sa mga table food, na ang table food ay hindi nakakatulong sa ating mga babies kundi ito ay nagdudulot ng sakit. Kaya kung gusto natin humaba ang buhay ng ating mga babies or healthy lang sila, ay kailangan natin silang iiwas sa mga table food. So ayun lang, see you our next video. Bye! Wala na, ubus na. Ubus na oh.